Another day at ngayon ay andito tayo sa Iba, Zambales at babalikan natin yung isang napakagaling na farmer dito sa Zambales na si Sir Rico Batumbakal ng Batumbakal Farms. At sila ay nasa mango production at iba pang prutas gaya ng papaya at melon. But ang sadya natin ngayon talaga ay yung mango kasi season na naman ng mangga. At gusto nating makita paano yung harvesting, papakita sa atin. At after the harvesting, ano yung post-harvest handling nila, yung packaging nila, kung bakit napakamahal ng mangga ng Batumbakal Farms, na kung bakit kahit bumabagsak na ang presyo sa market, sila ay hindi affected. Kasi bukod doon sa tamang technology, bukod sa tamang harvest, may tamang packaging, may tamang marketing. Makikita po natin lahat yan. And of course, yung iba pang mga activities after harvest, no? Ipiprepare na naman yung puno para ready na naman siya doon sa susunod na taon. So kasama dyan ang pruning and other activities na talagang mechanized. Papakita sa atin ni Sir Rico ang mango orchard production na ginagamitan talaga ng makabagong technology. Morning, ma'am. Hello, ma'am Melody. Wala po si ma'am? Ay, si ano lang, si Sophia. Okay po. Welcome back. Yes, sir. Kamusta na? Okay naman po. Let's go down first. Apa. Muna tayo. Hey! Kamusta na? How are you? Parang busy kayo. Ang dami niyo ng ano, no? Yes, sir. Dami niyo ng fini-feature all over. Tara, let's go down first. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. What month tayo last time Ano, sir? Parang earlier. Okay. Earlier po yun. Early pa rin for mangoes, ha? Pero at least meron kami ngayong harvest. Naka-harvest na ba kayo? Ano na to eh, third harvest namin ngayon. Pang maganda, even nag-harvest kami ng Feb. Yung flavor nung fruit. Kala mo in season eh. 'Di ba off season ngayon? Apa. So, mas masarap talaga yung in season kasi yung init, yung tuyo. Pero masarap. Masarap siya. Last year kasi ano pa lang, flower stage pa lang eh. Kung pumunta kami dito. May konting fruit pero maliit. Maliliit. Medyo challenging yung mango season ngayon. Talaga, sir? Ano siya, La Nina, maulan. Maulan. Kahapon nga, di ba? Kala ko ulan, buti hindi tumuloy. Or pwede naman natin. Gawa namin yan. Gawa na. Wood nyo from the farm. Yes. Ang wood na yan is duhat. Oh! Subukan nyo buhatin. Hardwood ang duwat, sir? Subukan nyo buhatin. Bigat. Tapos rough finish ko ano yung para ano. Kasi yung native trees dito yan, mga duhat, bulawin, kaya bulawin itong ano. Ngayon, may ibang trees na nandun sa gitna ng orchard eh. So we really have to take them out. Ang dami exciting. Dami exciting na mga new technologies, mga new equipment.
So yun ang ano ko, yun ang piniprepare ko para ma-improve namin yung operations namin talaga. Itong Sunday, I'm going back to Dubai. Ito na yan, ito yung nilakad nyo yesterday. Hindi nga natuloy yun eh. I had to stay kasi nga akala ko mag-rain. Oh. Noong October kasi we were there and then we joined yung Agra ME. No? In-invite kami nung Department of Agriculture para mag-exhibit. And then, so during our trip to Dubai para malaman, understand paano yung market, we met some potential buyers. So ito na, may harvest kami. Actually, yesterday, may harvest kami yesterday. Yun yung dadalhin ko tong Sunday. Hindi na ako mag-sale stock. I'll just let them try the mango and then palagay ko mag-order sila. So I'll just tell them yung availability ng season, prices, packaging, and then pero it's gonna be flown by air through Clark. Kasi every day may Emirates na flight doon eh. Siguro 20 to 40 tons lang ako, makapractice lang ako mag-export for this season. Medyo happy na ako doon. Medyo happy na. Pwede nang for a start. And then, try ko rin yung Singapore. So, yun yung 2 target markets ko for sa umpisa ng export. Hindi ganun ka, hindi ganun kasimple yan eh. Baka may mga problema sa fruit, gano'n. O baka mamaya pagdating doon may mabulok, baka may fruit fly, yun yung mga ganong issues. So, slowly, aayusin ko yan. Nung huling nag-vlog tayo, ayaw pa yung export. Parang it's just an idea. Pero ngayon, eto na. Ayan, no? Ito na. Naamoy ko na kaagad. Tingi water. Yeah, Melody. Ano sir ang reason bakit nag-increase yung production? Well, kasi yun, kapag regularly nagpo-pruning ka, fertilize ka, and then improvements dun sa spray system mo. Actually, hindi more is better eh. Parang lalagay mo lang talaga siya. Basta naintindihan mo lang how to control your pest. Less is more. Less is more. So, nakakatuwa kasi less inputs, more harvest. More harvest. Basta tama lang yung product na ginamit mo, tama yung timing. Tawag dito. Yung rate of application. So na lahat siya ongoing talaga. Every year may natututunan na bago. Kahit na sobrang expert nyo na. Kahit ilang taon na ako, kasi nag-evolve din yung yung conditions mo sa production eh. So sometimes yung year na tumama ka, na ito yung ginamit mo, the following year, if you use the same system, hindi match. Hindi pareho yung results. So yung years of experience mo, itong season na to, itong bagay. Itong season na to, itong bagay. So dun siya dun magagamit yung years of experience. Sure, try mo nga to. Alam ko, isang chick lang. Yung na-enjoy namin yung pinadala mo before. Ang ganda pala talaga ng packaging niya, yung box na gano'n. Later makita niyo yung sorting niya. Sir, sige. Sige po. Sir, sabay tayo. Swerte kayo, may manggang last time wala. Tapos sir, sabi niyo nung huling nag-vlog tayo, less yung infestation ng sisig fly kasi mainit. And sabi niyo,
the same yung magiging climate this year. Nagkatotoo ba yan, sir? Unfortunately, hindi. Hindi. Di ba, ang seaweed fly is very active kapag wet in conditions. Ang maganda, may konti na kaming control. Hindi totally control, pero at least hindi ka wipe out. Naging active sila eh. Kasi it was raining since November, December, January, February. So galing yung nagkaroon kami ng infestation, report ko kay Dr. Medina, and then she went here, she got samples, and then we were discussing. Sabi niya, nung early part baka kulang yung monitoring namin, meron na. And then yung hindi namin na control na yon, nagkaroon na ng cycle until medyo dumami. Pero I think we have a much bigger production this year despite yung weather, and then we have a longer season. Yung harvest nga namin yesterday, yun nga, sold out na eh. Kaya lang kulang. So problema na naman ako, gagalit na naman yung mga kakuha. Yung next harvest namin March 20, pero yun every day na. Every day na. So nag-try lang ako ng early ng off season. Medyo manibalang pa. Manibalang nga. No, so mas pa yung tartness niya. Ewan ko kung ano yung mas preferred nyo. Yung Zambales mangoes nag-sustain flavor sa even after yun ang sa kanya. Suman. Ito yung match niya. Match niya, yes. Tama ba, sir? Tama, yung mango siya, ito yung Elena something. Hindi. Natanim na yung mangoes namin before lumabas yung registered strain na Sweet Elena. Sweet Elena. Yung Zambales kasi may registered strains. Carabao din siya. Lamaw, actually lamaw din yun. Kaya lang may qualities doon sa particular tree na yun na very good for production. So yun ang pinopagate nila. Sa Santa Cruz yun, yung Sweet Elena, so registered sa Bureau of Plant Industry. And then yun ang pinopropagate ngayon nila. Para kung magtatayo ka ng bagong orchard, pwede mo gamitin yun. Pero sa akin, believe it or not, yung mangoes namin during my father's time when he was developing and planting, galing Batangas. Batangas and Laguna. Ang magic dyan, yung mangga kahit galing Batangas, pag tinanim mo dito sa Zambales, nagbabago. Na-adapt niya whatever yung makes the mangoes in this part of the country really good. Pero the same, kunyari, yung mangga naman na galing Zambales, idea lang, masarap. Tatanim nila somewhere else, hindi rin yung performance ganun. Hindi. So it's really the location, sir, yung Zambales. It's the geographic location. Yun na nga yung kwento ko, yung mango sa Zambales, the good ones are from San Agustin, Iba, all the way until Western Pangasinan, Western side. After Santa Cruz, yung Infanta. Yun. Hanggat Dasol. And then yung Butolan all the way to Subic, they're still good. Pero may difference konti. May malaking pa rin may malaking difference. Well,
yung difference na yun, that's what made our mangoes popular sa Manila eh. So they really wait for it. So yun na nga, hindi ang farming ko, ang ginagawa ko lang paramihin yung bunga, palakihin yung bunga, and then maging available siya for a long period. Pero yung fertilization ko and all that, wala na siyang effect sa mangga kasi talaga naturally masarap na talaga siya eh. So unlike yung papaya or yung honeydew, yun kaya kong improve para maging masarap. Pero sa mangga, it's really the location. So itong farming ko sa mangga, if I had this farm in another area, I don't think I'll be able to create what I've done kasi mawawala yung advantage. So yun ang blessing ng ng Zambales, tong northern Zambales. And then we're capitalizing on that para makilala yung mangga sa labas nga ng Philippines. Ang market namin hindi Philippine mangoes. Parang yung geographic location ang i-highlight na. Very specific ng yung Zambales. Zambales. So pag nakilala, pag narinig yung Zambales, parang ma-relate na nila pag Zambales, ito lasa, gano'n. We're that's what we're gonna try. So kailangan special siya. Parang yung Miyazaki mangoes nung Japan. Pag sinabi Miyazaki, may idea na kaagad ko ano yan. So that's what we're trying to do also sa mangga. Ayun. So pero naano niyo sir, na-identify niyo na anong meron dito sa geographic location ninyo? Hindi nga eh. Hindi pa rin? Hindi ko. Scientifically, hindi ko ma-explain. Hindi ko talaga ma-explain. Hindi ko alam kung yung distance siya from the equator. Kaya alam, marami ring mango regions na pareho distance. Pero, so yung mangga dito, pag dinala sa Taiwan, or dinala sa Vietnam, or dinala sa Australia, kasi marami na nagdala. So far, hindi pareho yung lasa. Maski yung general Philippine mango na hindi, medyo mas matabang or mas matubig or nagiging mas mabuhok. So, hindi ko alam sa yun ang tinatry namin malaman kung what's in this area na gives that unique flavor, unique sweetness. Siya, hindi siya really tamis lang. May konting tartness. Yun combination ng dalawang flavor na yun ang nagugustuhan ng mga customers. So na yan eh. Marami kaming visitors from Korea, from China, from Europe, from the US. So pag na timing na may mangoes kami at nag-serve kami, kita mo pagka pa lang nila, pagka unang bite pa lang yung mata nila lumalaki. So nakakatuwa talaga, so that's what we're trying to ang natutunan lang namin is paano ma-preserve yung best qualities ng mangga. So malaking part dyan yung picking it at the right time, right age, right maturity. Ang malungkot kasi sa industry ng mangga, yung mga ibang kasama kong nagpo-produce, maski hindi pa fully mature, ina-harvest na. So pag ginawa nila yun, let's say maski 5 days, 3 days short nung full maturity, pag nahinog yun, all the
good qualities of the mangoes are lost. So yung 3 days difference, 5 days difference. Sometimes nga, they harvest mga 110 days. So, 110 is too early? 10 days. 10 days from the ideal, 120 ang maganda. Short. So, paano yun, sir? Yung pag-harvest mo per tree, you have to harvest all the fruits or selective harvest per... Sa ibang bansa, selective sila. Kasi ang flowering nila comes when malamig yung umaga, mainit yung araw. So nagkakaroon ng siguro mga 12 degrees centigrade na temperature difference. Nasa stress yung puno, doon siya na mamumulaklak. So hindi sabay-sabay. Ang sa atin dito, since meron tayo nung flower induction, yung calcium nitrate, pag in-apply mo yung fertilizer na yun, fertilizer ng calcium nitrate, after 10 days, sabay-sabay siyang mag-flower. So when you harvest, pwedeng talaga, lahat yung buong tree. Fertilizer pala yung flowering juice. Yung calcium nitrate. Medyo lang siya. Kapag linagay namin sa leaves, pag spray namin, mataas lang yung concentration. So yung nitrate doon ang isa sa nag-i-induce sa mangga magpabulaklak. So yun ang maganda. No? Ang maganda pa doon, yun nga, kunyari, you have 1,000 trees. Hindi mo naman kailangan pabungahin sabay-sabay. Kasi pag ginawa mo yun, when harvest time comes, ang laki ng problema mo. So with that calcium nitrate, pwede mo siyang i-program. No? Yung staggered. So when harvest time comes, meron kang, let's say, 5 tons. And then after 3 days, meron ka na naman 5 tons. Ganoon. So on and so forth. Kung ilan yung kaya mo ibenta. As against yung sprayan mo lahat, meron kang 50 tons in one day, medyo sabay-sabay. Mapipilitan ka ibaba yung yung price mo. So, ano yung practice niyo, sir? Ano yung interval ninyo na pag-induce? Every 1 week? Ganyan ba? Kami every 5 days. Every 5 days. Kasi yung isang batch, it will take you 5 days to harvest para matapos mo yung harvest. So, literally, every day, parang... Nag-harvest ka rin every day. So, next season, sa 4,000 trees. Ano ba ako next season? 4,000 trees ako next season. Every other day ang production. So yung binebenta ko 3 tons per day, akyat siya ng mga between 8 to 10 tons every day. Wow. Medyo malaki na. Kaya i-dispose yun, sir? Kaya siya kasi last year maabot na kami ng Cebu. Nagpapadala na baliktad na. From the south, normally dadala dito sa Luzon. And then this year, kausap ko yung dealer namin. Marami na nagtatanong. And then, meron akong small delivery sa Iloilo. Kaya lang, unfortunately, yung dealer ko doon, nagkaroon ng, namatay yung asawa niya. So, hindi niya na naasikaso. So, naghahanap akong dealer sa Iloilo. Ang medyo exciting doon, katabi na niya yung Guimaras. So, kami na magdadala nung, para makita naman nila yung difference nung Zambales. And then, Bacolod. So, yung tatlong areas na yun. And then, dito sa north, si Baguio, meron na kami shipments doon. And then, dito sa Bataan, Pampanga, Tarlac, isang shipment lang hindi naka-focus yung dealer, so maghahanap na naman ako. So yun, may maganda yung market. Palagi ko tong
itong Pampanga, malaki potential. So, yun ang 2 years na kami nagbebenta sa Angeles, San Fernando, Mabalacat. Sino sir yung mga dealers ninyo? Sino sila? Sila ba yung nasa consolidator sa mall or nasa palengke? Or private na kagaya nung ginagawa niyo sa mga high-end supermarket? Mga ano yun mga entrepreneurs na may nagbebenta, meron ng existing na network of sellers. Medyo specialized kasi yung market nga namin hindi yung mass market. Yeah. So they stay inside the villages and then doon sila nagdi-distribute. Ganun din. So kung nag-upisa yan sa Mangge. And then nung nakita ko na maganda tong network na to, nagdagdag ako papaya, honeydew para tuloy-tuloy may i-dispose sila. May isa kaming dealer sa Calamba. Pumunta lang sila, nag-visit dito. And then sinerve namin ng mangoes. Yun na yung reaction, parang, and then we were discussing na yung kwento lang kasi nalaman ko taga Calamba, so ako yung isang dealer ko doon. Parang hindi siya ganun ka-active ngayon. Sila nag-volunteer. So, marami sila. Ilan hundreds of boxes din na benta nila last season. And then this season, mas earlier ko na sila so Calamba, yung Santa Rosa, yung area na yun. Ano rin yan, medyo high-end community. Cavite, malalaki yung markets dito sa South So yun yung tatry kong ma-reach this year. Para yung flow nung harvest diretso. Open ka po sir for more dealers? Oh yes. Especially kung nagawa mo rin yung 4,000 trees sabay-sabay pang pamungahin. 4,000 trees next year, 2026, and then 6,000 trees sa 2027. Yun yung full orchard pagdating nung 2027. Wow. So, ang tina-target namin, we could produce mga 1,200 tons isang taon nung mahusay na mangga. Yung sizes niya kailangan may preference gusto nila yung malalaki. May community. Gusto nila malalaki. Yung malalaking size kasi high-end. Baka at parang sa kanila mas malaki, mas maganda yung quality. Okay. Yung maliliit ayaw nila Saan napupunta yung maliliit? Meron din may gusto, kaya lang dati nung marami yung maliliit sa supermarkets, yung because of yung production system na, irrigation, fertilization, pruning, lumaki na. So yung dating maraming maliit, minimal na lang. So aayos namin yung size to cater dun sa preferences ng market. Kasi pag ginawa mong ganun, mas madali ka talaga makabenta Considering na ang laki ng difference nung maliit sa price compared sa malaki. Anong difference? Gano'ng kalaki? Yung retail natin sa small, 180 per kilo. Di ba? So ang large nasa 300 na halos 280. So 100 pesos yung difference. Yung jumbo 500 per kilo. Yun ang malaki demand kasi regalo. At mas konti yan yung production. Ngayon hindi. Yun ang madami. Ngayon madami. Yung first harvest namin, ang pinakamaraming size yung jumbo. Wow. So, tuwan-tuwa yung mga, kasi tagal ng wait So ngayon yung order nila nasa serve kagad. Talaga naghihintay yung iba kasi they'll give it away as gifts.
Tapos XL, marami. Yung first harvest, pinakamaraming size is parang 28% jumbo. And then 27% XL. And then halos 27% din yung large. So yung pa lang, ang konti na talaga ng maski medium konti na. Dati yung medium ang parang common ngayon yung dating nag-order ng medium ayaw na. So na large. So ayan, kaya ini-improve din namin. Tapos try rin na improve pa yung packaging. Dati kasi na ito yung box, kaya parang lalagyan namin ng tray para doon siya nakaupo. Yung parang sa egg. Doon siya nakaupo para during transport hindi siya gumagalaw. Kasi minsan, ang ganda-ganda ng pag-arrange namin, minsan pag magpapadala yung customer ng picture, iba na rumble na. Kasi malaking part pa rin doon sa logistic. Hanggat makarating sa kanila is through the Lalamove, yung Grab. So naka motorcycle. Yung handling hindi makontrol kasi kasi kami from here diretso sa dealer. So yun. Kung hindi papakuha ng kotse ng customer doon sa kung saan yung dealer, the dealer sends it out. Yun yan. Sir, yung na-mention mo na ilan number of trees all at all yung nasa loob ng farm? 6,000. And this year, nagpabunga ka ng 2,000. 2,000 lang. What will happen to the 4,000? Yun yung ipo-prune down namin. Ngayon, naka-program ako. Kasya na nga yung pruner ko eh. So ngayon kasi may extra tractor ako. Yan, yung sprayer ko naka-mount dun sa isang tractor. So ngayon, isang tractor naka-mount na yung pruner. Dati kasi hinihintay ko muna matapos yung spraying ko before ako maka-prune. So medyo nawawala sa timing. So ngayon, may extra tractor ako. Pinahiram ng local government. Kasi may program kami. So nandyan yung 95 horsepower nilang tractor. Yun yung ginagamit namin. Kaka-mount lang namin. May mga adjustments kasi yun bago namin So malaki yung support ng provincial government talaga ng Zambales. So ewan ko kung narinig mo yung hum. Yan, nagsispray ngayon. Nag-spray siya ngayon. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung pruning. Last time hindi ko napakita. Yes, sir. Nabitin kami. Yun nga maganda. So magagawa ko kaagad yung post-harvest pruning nung first and second batch. Okay. Kasi nauna yung fertilization, mga 10 days yun. And then mauna ang fertilization before pruning. And then puprune mo para yung nutrients na nakuha niya ilalabas na ngayon sa tatalbo siya. Talbos. Kasi pag nag-prune ka lang na hindi ka nag-irrigate and fertilize, minsan hindi nag-flushing. Importante yung post-harvest flushing. Kasi doon manggagaling yung new next year fruits, na production. Kailangan yung leaves mo, yung leaf maturity mo, tamang-tama. Kasi kung hindi mo ginawa yun, minsan September siya nagpapalit. Yung kusa niya. Which is madidelay na dun sa fruiting. Wala ka ng production for that year. Ang maganda pa dyan, pag nag-pruning ka, yung buong batch na yun, sabay-sabay siya. Sabay-sabay siya nila. Pero sir, the natural way yung mango, kung hindi mo in-induce, hindi mo prune, mamumunga pa rin, diba? Mamumunga pero kakabayin yan. Every other year. Ito, ang target mo every year. Every year. And then the pruning also keeps the tree small. Yeah. Sir, yung may breakfast na sige sir, last question sir. Sige. May mga
traditional farmers, mga ano na may belief sila na pag daw nag-spray, parang you force the plant to fruit, iiksi daw yung buhay ng tree. Never. Ay, hindi, ano yun eh. Sa experience ko, Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.